Hello kabayan! Kamusta? Maraming salamat sa panunood sa Odawara Trip Part 1 natin dito. Of course, magpapatuloy tayo sa ating mga kwentuhan dito sa ating Odawara Trip ngayong spring dito sa Japan. At nakakatuwa nga ay meron tayong mga nakitang mga stall. Sobrang bongga din kasi ng mga stall nila dito. Talagang napaka-aesthetic. May mga car pa, ganun-ganun. So, meron akong nakita dito na 500 yen. At least naka-coin prices nila. So, of course, trinay ko yung number 1. Kaso, wala na daw. So, doon na lang tayo sa number 2. Thank you. May mga panahon talaga na parang naalala ko nung nasa Cebu pa ako. I'm a kind of person who always with friends. Ganon. Marami akong mga time na talagang palagi akong nag-i-invite, nagpapa-invite. Nakasama ko yung mga kaibigan ko dun sa Cebu. But dito sa Japan, parang dito mo talaga yung ma-appreciate mo yung me time. Simply because, not because you don't have a choice, but simply because of some circumstances na talagang hindi mo rin pwedeng palaging kasama yung mga kaibigan mo. Yung mga Pilipino dito, sobrang busy din sa trabaho. Trabaho sa full-time, trabaho sa part-time job. Yung mga bagay na you really have to think about na para hindi ka maging selfish. Siguro sa Cebu or dun sa Pilipinas, kapag nangyayari ito, parang, why, hindi na ako sinasali ng mga kaibigan ko. But this time, you will highly appreciate things. Parang mas na-appreciate mo yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Mas nakakaroon ka ng oras sa sarili mo. Ito nga, yung mga kinain natin, na-appreciate ko talaga kasi ito, tinitingnan ko lang naman to doon sa mga naipapanood natin na Korean novela, di ba? Yung mga ganito. So, ngayon nakikita, easy lang na matry kasi nandyan lang sila. There are a lot of things na talagang magiging thankful tayo kung gustuhin natin. But there are also many things that would make you feel sad. And I hope you would realize that every day is a choice to make yourself happy or not. And hopefully, you will always choose happiness. Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, iba't ibang istorya ng buhay, iba't ibang gusto, iba't ibang minanais para sa ating mga pamilya, pati rin sa sarili, kapag i-develop natin sa sarili para rin matulungan ang ating mga pamilya. Hopefully, you will never forget na ang pinaka-importante na puhunan ay yung sarili mo. Huwag mong pabayaan na mawala yung motibasyon, mawala yung determinasyon sa buhay. Laging tandaan na kailangan mo din na maging masaya, kailangan mo ring maging matatag para sa mga taong gusto mong tulungan at sa mga taong mahal mo na nasa Pilipinas. So kabayan, laging tatandaan, padayon lang, kayang-kaya mo yan.